morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayong pong Friday morning. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ang ating matutunghayan buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Kamusta na po kayo? Nawa ay patuloy niyong nararanasan ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon despite sa mainit na panahon ay iniingatan at sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito sa ating morning devotion ay makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Epeso chapter 6 verse 10. Ganito ang sinasabi, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So once na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, at nakipag-isa kay Kristo, nagdideklara tayo ng pakikipaglaban kay Satan. Ang tanong, paano natin siya magagapi tulad ng ating Panginoon? Una, the only way to defeat Satan is to be one with Jesus. Kung tayo ay na kay Kristo, ang kanyang buhay ay ating buhay. Ang kanyang lakas ay ating lakas, ang kanyang kapangyarihan ay ating kapangyarihan. So sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng lakas ng ating Panginoon, ma-overcome natin si Satan. Tulad ng nangyari nung siya ay narito sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkatapos ay muling binuhay, ay na-overcome niya at ginapi niya ang kamatayan. So kung ang ating Panginoon ay nagtagumpay kay Satan, maging tayo man na kanyang mga tagasunod ay magtatagumpay din sa tulong ng ating Panginoon. Pangalawa, through Christ we can be gallant in our struggle. Hindi kayang wasakin ni Satanas ang ating paninindigan. Kung tayo na kay Kristo, hindi kayang ibain ni Satanas ang ating posisyon. Hindi kayang lupigin ni Satanas ang ating paniniwala. Sapagkat the battle is the Lord, not ours. So hindi lamang tayo yung nakikipaglaban, kundi kasama natin ang Diyos. So kung sabi doon, kung kasama natin ang Diyos, sino ang magpagtatagumpay sa bawat isa sa atin? Kaya nga sa umagang ito ng ating morning devotion, pinaalalahanan tayo na tayo ay nakikilahok sa isang pakikipaglaban. Ang ating buhay ay punong-puno ng pakikipaglaban. Subalit, lagi nating tatandaan, meron tayong kasama, meron tayong katuwang, meron tayong kapartner, meron tayong kaagapay, at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya naman sa lahat ng battle, sa lahat ng struggle, sa lahat ng mga obstacle sa ating mga buhay, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya naman wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot. Katulad ng nangyari sa Taiwan na kung saan lumindol ng 7.5 ay hindi rin tayo natatakot dito sa Pilipinas. Dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. At dumating man ang iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok, iba't ibang suliranin, patuloy nating ma-overcome ito. Patuloy nating mapagtatagumpayan ito. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating lakas, hindi lamang sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nawa, magpatuloy tayo, maglumaban, huwag matakot, huwag manghina, huwag mawalan ng pag-asa, huwag manglupaypay. Patuloy tayong malakas, patuloy tayong sumunod,
patuloy tayong maglingkod sa Panginoon dahil ang Diyos ay kasama natin. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng katatagan, ng inspirasyon upang ma-overcome natin ang mga bagay na dumarating sa ating mga buhay. Salamat po. Dumako po tayo sa ating prayer time para sa umagang ito ng Friday. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil muli kang nagsalita sa bawat isa sa amin. Na kung kami ay nakipag-isa sa iyo, ay nagde-declare kami ng gerang spiritual battle sa kaaway. Pinaalalahanan mo kami na hindi namin ito kayang nag-iisa. Kasama ka namin sa lahat ng battle na aming pinagdaraanan. Kaya tulungan mo kami, samahan mo kami, huwag mo kaming iiwan. Dahil kung sa aming mga sarili lang hindi namin kaya. Ngunit kung kasama ka namin, nariyan ka sa aming tabi, hindi mo kami iniiwan, magtatagumpay kami tulad mo nang ikaw ay narito sa lupa. Kaya sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, pinagpipray ko po sila sa iyo. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso, marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Patuloy niyo po silang pagalingin. Salamat din po sa istorya ng kagalingan na ipinagkaloob mo sa bawat isang mga anak mo. Na kung mayroong istorya ng pagkakasakit, meron naman pong istorya ng kagalingan. Salamat po dahil ito ay nagbibigay ng inspirasyon, ng kalakasan, ng katatagan sa bawat isa sa amin. Patnubayan niyo po kami sa mainit na panahon, sa buong maghapong ito. Huwag niyo po kaming pababayaan, ilalayo niyo po kami sa anumang sakit na dulot ng mainit na panahon. Poprotektahan niyo po ang aming mga anak, ang aming pamilya, ang aming mga kamag-anak. At ganoon din, pinagpipray ko rin sa iyo ang nangyaring lindol sa Taiwan, ang malakas na lindol sa Taiwan. We pray sa mga Pilipino na naroroon at ang lahat ng mga tao doon ay manatiling safe at ligtas, Panginoon. Marami pong salamat. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa, ang nararanasan naming tag-init. Hawakan niyo po ang aming mga buhay, protektahan niyo po kami. Huwag niyo po kaming pababayaan. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo po ang lahat ng nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. At ikaw ang lagi nilang maranasan, makita, madama sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Ngayon pong Friday morning. At nawa, samahan at ingatan tayo ng Panginoon sa mainit na panahon. Huwag po tayong lalabas ng ating mga tahanan doon po sa masyadong maiinit na mga oras. Uminom tayo ng maraming tubig, manatili tayong malakas, higit sa lahat, patuloy tayong makipagniig sa ating Panginoon. Huwag nating pababayaan yung ating spiritual discipline at makakaasa tayong katulad ng ating pinag-aralan. Ang tulong at gabay at kalakasan ng ating Panginoon ay laging sa atin upang ma-overcome natin anumang gawa ng kaaway tulad ng kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. So mula po dito sa Crossover United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa darating na panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!